Tuloy ang paglalayag ng BRP Datu Sanday sa kabila ng mga pinsalang inabot nito dahil sa ilang beses na pambabangga at pangwa-water cannon ng mga barko ng China. Yan ang tinutukan live ni Ian Cruz. Ian, nasaan na kayo? Yes, Mel, sa ngayon ay umabot na nga kami sa International Sea Lane malapit sa northern Palawan. Kahit nga, Mel, may sira yung ilan sa navigation and communication equipment nitong BRP Datu Sanday. Ilan lamang yan sa mga pinsalang tinamon itong BFAR vessel matapos ngang pagtulungan ng China Coast Guard at ng Chinese militia vessel malapit sa Escoda Shoal. Ay, ano namin tumagilid. Bakal na yan. Ganitong pagkawasak ang inabot ng navigation and communication equipment ng BRP Datu Sanday matapos samaan ng husto ng water cannon ng mga barko ng China ang bubong nito. Tuloy ang biyahe nito sa kabila niyan at kahit pa laylay rin ang kisame at sira ang bintana sa provision area, higit na mas malaki ang tama nito sa labas sa port side ng barko matapos mahagip ng China Coast Guard 21555. Likhari ng China Coast Guard 21555 ang dent sa mismong logo ng BFAR sa port side. At sa malapit sang nguso ng starboard ng barko sa itaas ng pangalan nito, pininsala rin ng China Coast Guard ang railings, tambucho sa likurang kanang bahagi nito at sa ilang air conditioning units na napuruhan naman ng water cannon. Nasa 7 nautical miles mula sa southeast ng Sabina o Escoda Shoal ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday kahapon nang bombahin ito ng tubig ng China Coast Guard Vessel 4202 1:46 ng hapon kahapon. Noong unay bigo nilang tamaan ng barkong ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kahit 3 oras nang nakikipagpatintero. Sa tila inis, biglang rumagasa palapit sa Sanday ang China Coast Guard Vessel 21551. Malapit eh. Oh! Ayan. Sinadyang banggain. Binangga po tayo ng China Coast Guard. Yan po ang 21551. Yan din po ang bumangga sa BRP Bagakay noong Lunes lamang ng madaling araw. At kanina lamang ay sabi nga natin hindi umubra yung kanilang pangwa-water cannon. At ito, binangga nga itong ating kinaroroonan ngayon. Pero simula pa lang pala yun dahil binangga muli ang sinasakyan namin ng China Coast Guard Vessel 21555 2:26 ng hapon kahapon. Tinamaan ng dambuhalang Coast Guard ship ang port side ng BRP Datu Sanday. Kumalas sa gitang barko ng China. Pero nang makabuelo ay ibinangga nito ang ngusong may angkla sa kaliwang gitnang bahagi ng BRP Datu Sanday. Butas! Masyata! Stop! Guso! Baka mabutasan tayo! You are not Coast Guard! Dumikit naman at kumiski sa kanang bahagi ng barko ang isang Chinese militia vessel. Kasunod nito ay sunod-sunod na ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard 4103. Lakas. Kaya napilitan kaming pumasok sa loob ng barko. Hindi maano to. Sumabit. Sa puntong ito, nakapalibot na sa Sanday ang mga barko ng China at ramdam namin sa loob ang malakas na buga ng tubig. Kasabay nito ay humarang ang China Coast Guard Vessel 21555 at hinagip ang nguso ng aming barko. Ayun, bumangga na naman. Pinuntiryan ng tubig ang navigation at communication equipment sa itaas ng Sanday. Pasado alas 3 ng hapon naman kahapon nang umatras ang Sanday. Sa kabila ng mga pinsala, ligtas naman lahat ng crew, opisyal ng BFAR at mga kasamang media. Sabi ng China Coast Guard, nagkasa sila ng anti control measures matapos ang umunoy illegal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat. Pero fake news yan, sabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, sabay kondena sa agresibo at delikadong maneuvers at pangwa-water cannon ng China sa BFAR vessel.
Mel, magpapahinga lamang saglit itong BRP Datu Sanday ng BFAR at muli itong babalik dito sa West Philippine Sea para itaguyod ang karapatan ng ating mga mangingisda. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat. Ingat kayo, Ian Cruz.